Nangako ang Pangulo na patuloy na lalabanan ng gobyerno ang online gambling na kinalolokohan ng maraming Pilipino. Si Senator Bam Aquino naman itinutulak ang paggamit ng blockchain technology para sa government records. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Bagamat hindi nasagot sa SONA ng Pangulo ang issue ng online gambling, sa harap ng fintech leaders at mga malalaking negosyante sa bansa, kinilala niya ang lumalalang problema sa online gambling, na anya'y umaabuso sa mga Pilipino. Kaya tiniyak ng Pangulo na tuloy ang mga hakbang para tugunan ito, tulad ng pagsususpindi ng in-app gambling access sa mga mobile payment apps at mga website. This way, we can help protect our citizens and preserve the integrity of our financial system. Nagbabala rin ang Pangulo tungkol sa mga panganib na dala ng digitalization. Fraudulent schemes and scams are becoming increasingly sophisticated every day. With the aid of artificial intelligence, with digital currencies, and syndicates that know no frontiers. Naniniwala ang Pangulo na mahalaga ang teknolohiya para ma-optimize ang mga serbisyong hatid ng pamahalaan, pero kailangan lang sabayan ng pag-iingat. Samantala, sa parehong forum, sinabi ni Senator Bam Aquino na oras na para ilagay sa blockchain ang mga transaksyon ng gobyerno. Ang blockchain ay isang digital na ledger na hindi nabubura o napapalitan dahil nakatali ito sa mga record gamit ang blocks. No one is crazy enough to put their transactions on blockchain where every single step of the way will be logged and transparent to every single citizen. But we want to start. Umaasa si Senator Bam na pati ang national budget nakalagay na lang sa isang platform na natatrack ng lahat ng Pilipino. If we're able to do this, I think we'll be the first country to have our budget on the blockchain. Of course, I don't know what kind of support I will get. Para kay Senator Bam, isa itong makabagong paraan para labanan ang laganap na korupsyon at matiyak na ang pera ng taong bayan ay napupunta sa tamang mga kamay. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.